nagturo din siya doon without any knowledge na ganun nga po yung ginagawa niya. Kaya, share ko lang din po yung experience ko regarding this man of God. Kaya po siya po yung kasama ko minsan nangaral sa mga bilibid sa mga prison. Tapos siya po yung kasama ko palagi dito nung naging caretaker pa po ako. Lagi niya po akong tinutulungan ng paglilinis kasama si Tatay Benny. Lagi pa po siya may pa-event 500 pesos. Kaya medyo pa yun. Maliit pa po yun. Kasi Mami Klo kasi pag ibibigay, 1,000, 1,000 Kaya natuto na rin ako. Nagbibigay din ako kahit paano sa mga kapatiran, sa ibang mga tao. Kaya salamat sa lamang buhay. Hallelujah. Kaya parang isa sa mga model po ng simbahan ito. Kaya maraming kilala niyo na po siya. Pero ating pong bigyan ng masigabong palakpakan ng Panginoon sa buhay ng ating minamahal, ang James Ray ng JLL Malibay. Sige ko, kaya gusto mo yun. Meron ako gusto awit. At yung hayaan mo na bawat lyrics ang awit, hindi maging panalangin po ng ating puso. Oh, we worship you, Father. We glorify your name, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah.
Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, Diyos na ngayon ay nakatunghay sa amin sa lugar na ito. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat dahil sa iyong habag at biyaya ay nagawa namin unahin ng iyong kalooban. Ama, ang panalangin po namin sa lupong ito. Patuloy nga po niyang samahan ang gawain ito at mabigyan namin ng kapurihan ng iyong pangalan. Lalo-lalo na po sa akin, Panginoon. I'm not worthy to share your word, but because of your grace, O God, narito po ako. Please, Lord, have mercy upon me. Itago niyo po ako sa iyong krus. Please, Holy Spirit, kasihan niyo po ako ng iyong kapangyarihan. Apart from you, I can do nothing, O Holy Spirit. I need your presence, O God. I need your presence, Holy Spirit. Po siya kalalabas yan, di na mamasande. Lord, maraming po salamat. At binabalik ko ang pinakamataas na papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Talabang natin ang Panginoon. Lord, ay mga kailangan. Kasi alam ko ninyo, sa lahat ng pagtayo ko, ito itong kakaiba eh. Kanina nga po, kami si Pastor hawak-hawak niya ang laptop niya. Sabi ko, Pastor, kayo magtuturo? Ay, hindi. Ay, alam ko siya magtuturo ngayon. Si Charis, sabi niya, ay, opo, sabihan niyo po siya sa magtuturo. Ay, hindi po yan, ikaw. Lalo kong kinabahan, pero alam ko yung mga kapatid. Ay, buti po ng Panginoon. So, wala pa natin ng Panginoon. Yan, napakarami po natin, sabi ko nga atin ko, para bakit ngayon pa akong magtuturo. Pero, ang Lord laging may purpose. Ang ating pag-aaralan ay tuloy-tuloy na po para tayo makauwi ng maaga. Practice, tayo nga. Tungkol ko ito sa, basahin na po natin yung ating verse sa Bible. Binigay ko ito ng, maganda po yung naging mensahe ito sa atin ngayon. Ang title po kasi ng ating pag-aaralan yan, ang ganda po, di ba? Ang ganda po nung kuhan. First time, nakagawa po ako ng ganyan, pero hindi po akong gumawa niyan. Secret. The fruit of our gratefulness. Pakiulit, the fruit of our gratefulness. Nung tinitinan ko yung meaning ng gratefulness, kapagpasalamat po. Pagpasalamat. So tayo, ako'y naniniwala na kaya po tayo narinito ngayong gabi dahil meron po tayo pusong mapagpasalamat. Sabihin mo nga, sir kapatid, salamat, Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil ikaw ay naririto. Di po ba? Marami po tayo natin pagpasalamat, karamihan mo na nakakatuwa nga po kagabi. Panginoon, Sergya, wala ka ng partner niya. Sabihin niyo sa kanya yung mga mabuting bagay na dapat niyo pagpasalamat. Ito namang kaibigan ko na ito. Hindi ako pagpasalamat, sabi ko, salamat na may asawa na. Alam ba natin pa rin alam ko ninyo, sa ilan ko na ito, biniyayaan ko, wala sa klase din, no? So, yun po. Kaya ako minsan naiisip ko, dahil yung ako ko wala na, sa nanay niya. Tapos, yung pamangkin ko, uwi na rin. So, sabi ko, alis lang na napakabuti. Nasa tayo minsan lagi eh, daw. Pagka maraming, alam mo lang yung pastor, kaya pagkakailan yung aking history, maraming mga ligo-ligong daan na pinagdaanan ko, pero alam ko ninyo, faithful ang Lord. Lagi ako nagpapasalamat ko sa bagay na ito. Kasi po, kunting ko lang po. Yung ako kong kasama ko po, 20 years, napakabait po niya. Napakabait. Tatlong beses na labor ng 3 to 12. Sabi pumapasok. Pero hindi pumapasok. Humingi ng pag-tuition, nag-tuition ng tuition pa.
pero hindi mo papasok. Pero alam po ninyo, yung design ng puso ko, papunta lang ito sa kanila, sa nanay niya, at sa States. Magiging, makukorner ito ng Lord. Alam ko rin for God's glory, masaya siya naglilingkod na sa JIL LA. Para ba natin ang Panginoon? Yes. Kaya, wag po tayong magsawang maging matapat sa ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan po, doon sa first slide, sabi ko dito, sabi ko din sa ating verse, ito pong verse na ito, hinahon mo sa 1 Samuel 12:24, ito po yung conversation between the Israelites and Prophet Samuel. Sabi ko doon sa, basahin nga po natin yung mula verse 20. Maganda po yung kwento dito eh. Kaya, pwede po ilagay natin, mga kapatid, dyan sa verse 20, basahin natin. Bago natin i-focus dun sa pinaka-key verse. Sabi niya dito, ang sarap lang, medyo sobrang kabango talaga eh. Kung pwede nga lang, si pastor na lang magturo. Sabi niya dito, ito po, do not be afraid. Samuel replied, you have done all this evil. Yet, do not turn away from the Lord, but serve the Lord with all your heart. Tuloy natin. Do not turn away after useless idols. They can do you no good, nor can they rescue you because they are useless. Tuloy po natin. For the sake of His great name, the Lord will not reject His people, because the Lord was pleased to make you His own. 23. As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you, and I will teach you the way that is good and right. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Ito po yung aking title. Consider the great thing He's done for you. Alam mo niyo mga kapatid, bawat isa po sa atin, may mga pinagdadaanan po. Minsan, ayaw na po natin, parang, basta mapapagod po tayo, hindi natin maintindihan. Pero pag nare-remind po tayo ng mga mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay, nung makapas, di ba lumalakas tayo? Opo, lumalakas po tayo. Anong pinakadakilang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay? Siyempre, yung makilala natin si Jesus at tanggapin natin sa bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun po ang pinaka-great things na nangyari sa ating buhay. Yun po ba yung tinatawag na, dahil doon, meron tayo blessed hope. So next slide po. Ito po. Sabi nga po dito, consider the great things. We can only keep perspective in our Christian lives if we keep focus on what great things that He has done for you. If we lose perspective, everything is distorted. Many people tend to magnify their problem and lose sight of what great things He has done for you. Alam po ninyo, sa totoo lang po bilang tao, pag nagkakaroon tayo ng problema, nakakalimutan natin yung mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. At yun ang nagdadala sa atin kung bakit tayo nanghihina sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, lagi ko nag-share way back 1990. Yung pinakaisa sa pinaka-darkest moment ng life ko. Na-depress po ako for almost 1 year. Pero, lagi akong nare-remind ng Lord, Manolo, although hindi ko naririnig ang Lord. Yung ini-impress ko sa Lord na, hindi pa ako tapos sa buhay mo. Hindi pa ako tapos sa buhay mo. Yun ang nagbigay, lagi na encourage sa akin. Parang, alam mo, pag depress ka kasi, parang, maski anong marinig mong advices, hindi mo na natanggap yan, puro negatibo ka eh. Pero mo, matutulog ako ng 11, magigising ako ng 1 o'clock, kabalo na ako niyan. Pero po, dahil mabuti ang Panginoon, sana rin pastor yan, unti-unti kong nakikita na yung mga
Basta maging matapat lang po tayo. Maging mapagpasalamat lang po tayo sa lahat ng circumstances sa ating buhay. At makikita natin na magiging faithful tayo at magiging faithful ang Diyos sa ating buhay. Amen. Ba't ba nakalimutan? Hallelujah. Parang gusto kong ikwento, pinagkukwentuhan namin ni Pastor eh. Yung kwentong tungkol sa may kabayo, Pastor, okay lang. Mas dali lang naman eh. Gusto ko lang ikwento. Kasi ganito, may kwento, magandang kwento nito, may aral. Merong isang mag-ama. Willing po ba kayo makinig? Meron pong isang mag-ama, meron silang kabayo. Eh ngayon, isang araw nakawala yung kabayo nila. Sabi ng kapitbahay, alam mo naman kapitbahay, mabigaling ko, ako, kawawa naman kayo. Nag-iisa na yung kabayo ninyo, nakawala pa. Sabi ng tatay, mabuti at masama. Diyos lang nakakalam. Diba napakapanya ngayon pagpapasalamat? Sa bawat circumstances ng kanilang buhay, ay nagpapasalamat siya. Ibig sabihin, mabuti at masama, Diyos lang nakakaalam. Tapos, bumalik yung kabayo, may dala-dala na kayong kasama. Buti pa kayo, dalawa ng kabayo nyo, mabuti at masama, Diyos lang nakakaalam. Okay. Ganon. Itong dala ng kabayo, itong kabayo, sinakyan mong anak, hindi pala, yung, alam mo yung mga gala, nahulog yung anak. Sabi ng kapitbahay na naman mga, ano naman tayo, tigas tayo mga papatuloy. Kawawa ka naman, nag-iisa na yung anak mo, nakilaya pa. Sabi ng mabuti, kasama, Diyos lang nakakaalam. So, gano'n. Alam niyo po, ito kwento sa China. Although, kwento lang ito, pero may aral eh. Na lagi tayo mapagpasalamat. Tapos, nagkaroon ngayon ng civil war sa China. Lahat ng mga lahat ng malalaki, mga kinukuha para pagsundalo. Dahil pila yung anak niya, yung bata, hindi nakuha. Hindi nakuha. Sabi naman ng kapitbahay, sabi naman ng kapitbahay ka pa, yung anak mo, hindi nakuha. Ano pala kaya ang sinagot ng tatay? Ha? Ano ba sinasagot ng tatay? Sabi nga nito, wala akong pakialam sa inyo. So makikita mo nyo ang kwento po doon na napaka-positibo. Kaya mga kapatid, na tayo po'y dapat mapagpasalamat. Ano man yung ating, alam po ninyo habang nagpapasalamat natin, natutunaw yung ating mga alalahanin. Natutunaw yung ating mga alalahanin. Naalala ko po doon sa, nung nandun ako sa Kalumpik, natira po ako doon eh, naalala ko meron isang baril doon, paluwas siya ng, totoo kong nangyari ito, hindi mo kwentong kabayo ito ah. Pero siya paluwas siya ng kaya papuntang Malolos. Ngayon, habang pasakay siya, nakatapak siya ng tayo ng kalabaw sa sana ng upang. Ibig sabihin, natubihan yung kanyang paa ng tayo. Hindi siya, imbis na pasakay na siya, hindi siya nakasay. Alam niyo po mga kapatid, yung sinakyan niyang jeep, pagdating dito bago dumating ng Malolos, nahulog doon sa bukid, lahat ng sakay ay patay. Tingnan niyo kung gaano kumisan pa rin sa buhay ng bawat isa natin. Yung kumisan yung mga hindi magandang akala natin ay hindi maganda, pero alam natin na ang Diyos kasi advance yung kanyang pag-iisip sa atin. Mas alam niya yung nakakabuti sa atin. Kaya anuman yung ating kalalagyan, i-focus lang natin yung mabubuting ginawa sa atin ng Panginoon sa ating nakaraan. At patuloy pa siyang gagawa ng mabubuting bagay para sa atin sa hinaharap. Palpalan natin Panginoon. Ayan po. Kailangan itama yung perspective natin. Sabi nga, ang nasa Panginoon para tayo may eagle's eye. Yung eagle's eye po ay kung lumilipad daw po yung agila, 1 kilometers away, tanaw niya, kita niya yung mga object doon. So ganun po yung dapat maging pananaw natin sa ating pamumuhay sa mundo nito. Next slide po, dahil panayang senyas ni Laika, siya nagbigay sa akin ng turo na ito, siya rin magpapatigil sa akin ito. So, okay. Tuloy mo natin, yan. Kaya sa susunod, okay, mamaya ko na ito tuloy.
Ngayon, consider the great things that He's done for you, that the path to a true day of thanksgiving when we start with attitude of respect, awe, and fear of the Lord, and then are faithful in serving God with all hearts, then we are in taking the time to ponder what God's already done for us. This is the result for grateful heart and attitude. Kaya lahat ng bagay dapat natin ipagpasalamat. Alam po ninyo, Rugas Loris Pastor, ganyan eh. Hindi mo mariritan ng pag may sinabi ka, kaya pray ka. Which is, sa kaya si Brother Edwin yan, man of prayer sila. Hindi sila nagbibitaw ng mga, basta thanksgiving lang. Kasi sabi nga, ang salita raw natin, hinuhuli ng, narinig ko kay Ate Dory nung nabubuhay kasi yung salita raw natin na mga negative, hinuhuli ni Satanas yan. Pag lumabas, huhulihin niya yan at ibabalik niya sa'yo. So, napakabuti mo ng imbes na tayo po ay magsalita ng negatibo, magreklamo, praise the Lord! Thank you, Lord! Kumbaga, kailangan natin nagpapasalamat. At alam niyo, habang nagpapasalamat ka, lalo kang nalalapit sa Panginoon. Naalala ko si Pastor, nagagalit ng papa na yung bang nagapunta pa yung nakaupo sa sitaw, magpapapunta pa sa'yo. Pabot niya! Minsan hindi pa magsasalita yun eh. Pabasahe, di ba gano'n? Natalasan na layo-layo. Pero hindi mo nagpapasal. Pero pag yung nabutan mo, nagpapasal, thank you po. Alam niyo, mahilig ako mag-abot eh, ng araw. Kasi pag nag-abot ka, pwede ka lumibri na mo. Pabasahe. Nagpapasal na doon. Ito, di ba? Kasi, ito, tuloy na lang na doon. Tama po, tama lang po yung ating perspective sa ating paglilingkod at pagpasal. Lahat, mabuting ka sa mga anumang nangyayari sa pagpapasal. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kaya po, habang nagpapasalamat tayo, lalo tayong nagiging faithful sa ating Panginoon. Yung ating pagpapasalamat, yun ang nagdadala sa atin para lalo maging malapit sa Panginoon at lalo tayong maging matapat sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. May palapalan natin, Panginoon. Sige po. Teka lang, hindi mo ito pa. 3 minutes na lang. There are a lot of reasons why we should serve the Lord, because He is God who created the heaven and the earth. Genesis 1:1, the great I am. He is the Alpha and the Omega, life of the world. John 1:12. But most importantly, our service should be an overflow of gratitude, thanksgiving for all the great things He has done. Alam po ninyo mga kapatid, hayaan natin na yung ating pagsunod sa Panginoon. Hayaan natin na yung ating paglilingkod sa Panginoon ay nag-overflow dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nung po bang tawagin tayo ng Panginoon, saan po ba tayo? Lahat po tayo may mga kanya-kanyang pinagdaanan. Lahat po tayo may mga kanya-kanyang kahinaan. Pero glory to God. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, dahil sa kanyang ginawang great things sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isa ng anak, hinayaan niyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ko, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, upang magkaroon tayo ng buhay na matagumpay habang nabubuhay tayo sa mundo ito. Amen? Amen. Napakahirap pong mamuhay na hiwalay sa Panginoon. Opo. Saan nababa ako? Yan, tuloy na. Great things that bread. Great things. Yung ating hininga. Di mo ba great things yan? Sabi na, may mga sakit. Pagdating sa ospital, binabayaran nila yung... Kanina pa na rin kay Brother Pablo yata yun eh.
Di ba ay pastor, binabayaran mo yung paghinga mo pag nasa hospital ka? Kaya dapat pasalamat po tayo pag tayo ay nakakahinga ng maayos. Alam ko, natutunan ko sa umaga, sabi ko, Lord, salamat po sa hangin. Alam po si pastor, salamat po sa hangin. Salamat po sa magandang komunidad. Alam po ninyo sa akin, ang gulo-gulo po sa Israel. Para ang dami po natin dapat ipagpasalamat. Kaya mga kapatid, ano man yung kalalagayan, pasalamat ka pa rin. Meron po kwento, meron hold up siya. Hold up sa sasakyan. Pero salamat Lord, salamat at hindi ako sinaksak. Marami pong bagay, kung minsan maraming mga nangyayari sa bagay na parang nagre-reklamo tayo. Kaya po, mga kapatid, hayaan natin na ang bawat nangyayari sa ating buhay ay matuto natin ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Yan po kung Juan. Ayan. Nasa anong slide na tayo? Last na? Di ba? Meron pa isa. Ay, conclusion na pala ito. Pero alam kong dudugtungan ni Pastor doon mas magandang turo. Pastor. Tago. All our services, all our obedience, all our love to God, we do it because the great things He's done for us. We don't serve God only to persuade Him to great things for us. He has done great things, that's why we serve Him. Amen? Alam mo ninyo, kalikasan natin ating mga tao, pag tayo may utang na loob sa ating kapwa, baka hindi natin makakalimutan sa tuulak ko. Di ba? Hindi natin nakakalimutan ang ating puso. Pero ang ating pinag-usapan dito, na dapat natin daming inaalala at pinagpapasalamatan, walang ibang kundi ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na may bigay ng ating buhay. Ang Diyos na nagmahal sa atin ng gayon na lamang. Kaya po mga kapatid, ang panawagan po ng ating Diyos sa atin, maglingkod po tayo ng natapat sa Kanya. Doon lamang po, wala naman po tayong ibang, wala naman yung pagtangin na isusukli sa ating Diyos, kundi maglingkod tayo ng tapat, habang may kalakasan po tayo. Kaya huwag po natin ipagdamot yung ating mga talento. Huwag natin ipagdamot yung ating mga sarili para maglingkod sa Panginoon. Mahalin natin ang ating Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa, at maglingkod tayo, ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong hindi pa po nakakakilala. Yun po ay yung pinaka purpose sa ating life. Sabi nga, narinig ko minsan si Pastor Rabeng, kung minsan tayo po ay may mga kanya-kanyang destiny kung kailan tayo mamamatay. Pero alam po ninyo, kung naglilingkod tayo ng matapat, instead na kukunin na po tayo ng Panginoon, ini-extend pa yung ating buhay. Kasi gagamitin pa niya tayo. Kaya Lord, mga kapatid, magpagamit po tayo sa Lord habang may kalakasan tayo. Amen? Ngayon, meron po dito, pahabol dito tanongin. Yung aking, sabi po dito, masasabi mo bang grateful ka? Kaya wala po na, masasabi mo bang grateful ka? Pakisagot lang po. Amen. Ngayon, masasabi mo tayo grateful tayo, masasabi mo bang faithful tayo? Medyo, kayo na lamang po nakakaalam. Individual po yun eh. Pwede po tayo magkunwari, na nagiging matapat, pero personal po kasi yun, Diyos lang nakakaalam. Kaya po mga kapatid, hangarin natin sa ating buhay na ito. Sa bawat sandali, sa bawat oras, sa bawat araw, ay mananatili kayong matapat, nalilingkod sa Panginoon. Alalahanin mo kapatid ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, sa lahat-lahat. Alam po ninyo, isishare ko lang po.
Yung naisisip ko na po, yung anak ko po kasi nandun, yung bunso, one day, tumawag sila sa akin. Nag-text, operahan daw po sa ovary. Nung buksan siya, stage 3 cancer, siyang layo ng dalawang ovary, pati uterus, pero alam niyo ang naka-encourage sa akin. Sinabi ng anak ko, ano ba? Diyan na lang meron ng buhay ko. Ano nakakanak ng binihiso nito. Saka sila kasi, may history sila ng yung nanay niya, may history sila ng cancer, lahat ng lola niya namatay sa cancer of colon. Ang sabi ng bata sa akin, siguro pa inalaw ng Lord kasi baka may saling ko pa sa anak ko. Di ba mga babae pag nakakapag po kayo ng kabari, wala kayo kontrast ng magkaanak. Ganon siya, ganon yung, although may takot siya, pero doon na mapagpasalamat siya. Ang anak ko ito nagagawa niya magpasalamat. Hindi po ganun kadali ang magkaroon ng cancer kasi mag-struggle ka na tatakot ka na. Although sabi niya na, tatakot din po ako pa, pero alam ko na hindi ako pabayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano man yung aking pinagdaraanan, ano man yung aking problema, pasalamat ka sa Panginoon. Laging magpasalamat at sa ating pagpapasalamat, makikita natin ang pagkilos ng ating Panginoon. To God be the glory. Meron po akong nahilig ka talaga akong magpaaway, sinasamantala ko po yun. Think about His love. Ayan. Alalahanin lang natin yung kanyang pag-ibig sa ating pinagdadaanan. Ang ganda po ng lyrics nito Ang po namin yung lyrics ng awiting ito. Oh yes, Jesus. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How can I forget His love? How can I forget His mercy? He's satisfied. He's satisfied. He's satisfied my desire. How can I forget His love? How can I forget His mercy? He's satisfied. He's satisfied.
with his part. And as if this were not enough in your sight, O sovereign Lord, you have also spoken about the future of the house of your servant. Is this your usual way of dealing with man? O sovereign Lord, what more can I say to you? For you know your servant, sovereign Lord. For the sake of your word and according to your will, you have done these great things and made it known to your servant how great you are, O sovereign Lord. There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. Yes, ngayong oras na ito, mga kapatid, tanungin ulit sa Panginoon, who am I, Lord? That you have brought my family, that you have brought me this far. Walang isa man dito nagsasabi sa atin na hindi tayo ginawa ng maganda ng ating buhay. Balikan natin kung ano ang buhay natin bago tayo tinawag ng Diyos. Kung ano tayo. Sabi nga ng ating Bishop Brother Eli, tayo ay gusto lang maruming basahan na tinulog ng Panginoon. Ngayong oras na ito, let your gratefulness lead you to do your best for God, to give your best for God. Maraming bagay, maraming dahilan kung bakit tayo nandito. Yung iba narito because they trust that God will answer their prayers, and that is good thing. Pero ikaw na narito dahil walang pagsidlan ng iyong pagpapasalamat sa Diyos. Walang pagsidlan ng iyong papuri sa Diyos sa kanyang ginawa. That is better. God can feel how much we thank Him for all that He has done. Marami rin dahilan kung bakit tayo nagpilipod sa Panginoon. Minsan ang dahilan ay dahil kailangan, narito tayo dahil kailangan. Pero ang pinakaunang dahilan ang tunay na matapat na paglilipod sa Panginoon ay dahil sobra natin siyang mahal. Sobra tayo magpapasalamat sa kanyang ginawa sa ating buhay. Ngayong oras na ito, sabihin mo sa Panginoon, why are you here? Is your service the fruit of your thankfulness? The fruit of your gratefulness to God? Alalahanin mo kung paano ka nagpala. Panginoon, wala ni isang pagsasabi sa atin na tayo marapaglaban, that we deserve all these blessings that God has given us. Lahat tayo ay unworthy. Lahat tayo ay sinners, recipient of God's amazing grace. At lahat ng ito ay napakagandang dahilan upang ibigay natin ang pinakalakas mo. Pagsamba, paglingkod, pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Ang pinakalanais ko. Pinakalanais ko. Sambahin ka. Sambahin ka. Ay kaluguran ng puso ko.
ikaw lang, Panginoon, ang nais kong pagpiguran. Yes, God, right now, God is listening. Sabihin natin sa Panginoon, He is all that we want. He is all that we need in our life. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Binigyan mo po ng kahulugan. Binigyan mo ng saysay, ng buhay. Lord, salamat dahil narito kami dahil sa iyong mayamang biyaya. Kapag binabalikan namin ang aming mga nakaraan, kita wala talaga kami pupuntahan, Panginoon. Pero dahil sa iyong habag, dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, narito kami ngayon. Kinagalang, Lord, narito kami ngayon, Panginoon, tinitingala dahil sa iyong biyaya. Narito kami ngayon, nagiging pagpapala. Salamat. Salamat at hindi lang ito, Panginoon. Pinangakupan mo pa po kami ng napakagandang kinabukasan. Ang aming mga anak ay pinangakupan mo the best future. At hindi lang yun, siniguro niyo pa po na ang aming mga Lord, buhay ay ligtas sa iyong mga kamay na kailanman hindi niyo po kami iiwanan, hindi niyo po kami bababayaan. Lord, na kayo ay naghanda ng aming matitirahan sa kalangitan. Panginoon, lahat ng ito ay kahanga-hanga ng mga pangako para sa amin na hindi karapat-dapat tumanggap. Pero salamat po, Diyos, dahil kami po ay iyong pinakabagal. Lahat ng mga ito, Diyos, maging dahilan nawa upang ibigay natin sa iyo ang pinakamainam na paglilingkod, pagsunod, Panginoon, Lord, pagbibigay ng karangalan sa iyo. Salamat. We love you. We worship you. Amen. Amen. Raise your hand to the Lord. Let's sing this song. Lord, I come to you, that my heart will change. Lord, I come to you, let my heart be changed. Renew. Amen. Flowing from the grace that I found in you. Lord, we all have weaknesses. Thank you for your grace. Lord, I come to know the weaknesses I
mighty outpouring, Panginoon, ng inyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan ngayong gabi ito. Thank you, O Lord, sa inyong word, Panginoon, sa buhay ni Tatay Manolo, that you have imparted, O Lord, in our hearts, na anumang mga circumstances, Panginoon, sa aming mga buhay, we must be grateful, O Lord, na anumang mga situation, Panginoon, na nararanasan namin, Lord, katulad ng paglikha mo ng creation, O Lord, at sinabi mo sa huli, it was all good, because you are good. It was all good, O Lord, all good because of you. Ama namin Diyos, we pray, Panginoon, na tulungan mo po kami, at turuan mo po kami na always be grateful, O Lord, at walang magyari. That you, O Lord, hold our hands. That you, O Lord, the lifter of our heads, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord. Thank you, Father God, for the life of Tatay Manolo. Lord, may this word be rooted always in our hearts, Panginoon, na ito ay ilalakad namin, Panginoon, sa araw-araw. Bless his life, O Lord, with Tita Emma and their extended families, O Lord, sa ang bansa o lugar sila naroon. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos, O Lord, at patuloy silang maglingkod sa inyo, Panginoon, ng tapat. Lord, we also pray for our pastor, Pastor Ricky, Sister Fe, and Nigel, Panginoon, that you may bless their life, O Lord, exceedingly and abundantly according to your richness and glory in Christ Jesus. Father God, we thank you for this night at matutulog kami, Panginoon. Uuwi kami, maghihiwalay-hiwalay kami, Panginoon. Dala-dala, Panginoon, sa aming mga puso ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong mercy, ang inyong grace, O Lord. Salamat po, and I declare Psalms 90 verse 17, that may the favor of the Lord our God rest on us, and may He establish the works of our hands for us. Yes, establish the works of our hands. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pray yung natin ang ating offering, Sister Carmina. Sige po. Continue to lead the spirit of prayer. Hallelujah. Dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lord, we continue, O Lord, to pray